po ay isang kabataan na kung saan ang buhay ay pariwara. May karelasyon po akong mga babae, sabay-sabay po sila. Halos po magaganda lahat ng mga babae, kaya hindi po ako makapaniwala. May pa ako magbabago. Ganito na ako eh. Kaya mamatay na akong ganito. Tinatawag po siya ng mga teacher na kriminal. Pinagbili na po siya sa halagang 150 pesos po para lang po ipabugbog po. Nakikita na po ako nila nakahandusay sa sahig at tinatawanan po ako nila. Kung hindi ba daw siya pinili ng Lord ay patay na po siya ngayon. Gusto kong magbigti. Gusto ko na lang saksain sarili ko. Para mamatay na ako, para matapos na yung buhay ko. Ayaw niya pong pumasok sa church dahil nga po yan, sabi nga po nila, mapuputol daw yung sungay. Pakiramdam ko nga nun hindi lang 2 sungay ko pakiramdam ko 3 eh. Dahil sa ganun yung buhay na ginagawa. Ang Living Like Jesus Youth Camp ay hindi lamang malaking biyaya at pagpapala sa di mabilang ng mga kabataan, kundi ito ay maituturing na napakalaking regalo ng Diyos sa mga kabataan, katulad na lamang ng mga kabataang inalipin ng kasalanan. At tulad ni na Sister Genesil at Brother Alvin, isa sila sa mga kabataang dumanas ng matinding kasalanan. Dati po may karelasyon po akong mga babae, sabay-sabay po sila. Nakukuha ko po sila sa matamis na salita, mga pambubola na puno po ng kasinungalingan. Basta lang mapasagot ko po sila. Marami po siyang pinapakilala sa akin. Halos po magaganda lahat ng mga babae, kaya hindi po ako makapaniwala. Dati po ay muntik na po akong napatay kasi po sa selos. Hindi lang po lesbian, kundi mga lalaking may mga ranggo na po. Kasi po, di na po ako tumitingin kung ano yung binahabangga ko po. Pinagbili na po siya sa halagang 150 pesos po para lang po ipabugbog po dahil po sa selos po sa mga babae. Dahil magaganda nga po daw yung mga babae, marami nagkakagusto. Palagi po akong nasa bar, memorize ko po yung bar ng mga barangay namin. Puno yung mga lugar ay pinupuntahan ko na po kung saan yung mga handaan, yung mga pista. Kasi nandun po yung inuman, dahil po sa pag-iinom, paninigarilyo. Sa sobrang kalasingan, nakikita na po ako nila nakahandusay sa sahig at tinatawanan po ako nila kasi wala na daw ako sa sarili. At pagdating nga po sa school, kasi nga po pareha po kami ng school na pinapasukan. Tinatawag po siya ng mga teacher na kriminal dahil nga po hindi po siya pumapasok sa school nila. Sinasabi nga po ng mga teacher na, ikaw wag kang gagaya sa tita mo kasi ganun nga po, grabe daw yung kalokohang ginagawa. So, Hindi po ako na mataas na marka kasi hindi po ako pumapasok palagi. Nandun po ako sa labas. halos lahat ng kasalanan dito sa mundo ay involved po siya. Dati pa man ay gusto na akong patayin ng diablo. Kasi dahil gagamitin ako ng Diyos in this end time. Ilang beses pa akong na-aksidente ng motor, kasama ko yung mga kabarkada ko. Lasing kami. Sila po ay punong-puno ng galos, pero ako ay wala po. Sabi nila, ano yung sekreto mo, ba't wala kang galos? Yung naisip ko po ay proteksyonan po ako ng Lord. Sinasabi niya po na kung hindi ba daw siya pinili ng Lord ay patay na po siya ngayon. Ako po ay isang kabataan na kung saan po ay napariwara sa hirap ng buhay. Dumaras din po kami sa kalagayan na ang hirap ng walang pera, walang makain. Ang buhay namin kasi doon nasa kabila pa kami, napakahirap talaga. Wala silang trabaho. Ang pinagkukunan lang namin ay yung hanap buhay lang niya sa pagpapasada. Kasi maayos dati yung buhay po namin na talagang nasa magandang tahanan. Ngayon talagang naranasan talaga namin yung pinakamababang klase. Na kung saan yung tahanan namin yung sahig lupa lang. Simula kami na wala talaga. Kami po nagnanakaw para lang po makakain. Nangangalakal para lang makapagbenta. Pupunta po kami sa junk shop. Ngayon minsan nagnanakaw po kami para lang makakain. Sa hirap ng buhay, gusto ko na po magpamatay. At lagi ko pong sinisisi muna ang Lord, bakit ganito yung buhay ko? At sinisisi ko yung mga magulang ko, bakit ganito yung buhay namin. Ayoko ng ganitong buhay. At lagi kong iniisip na gusto ko na lang magpakamatay. At lagi kong tinatangka sa isip ko na gusto kong magbigti. Gusto kong magpakabangga. Gusto ko na lang saksain yung sarili ko para mamatay na ako, para matapos na yung buhay ko. Yung buhay ko po mas lalo nang naging worse. Dati po na nagtrabaho rin po ako at may nakilala po ako isang babae. Nakatrabaho ko rin po siya. Dumating po na nakipagrelasyon ako sa kanya na kahit alam ko na meron po siyang asawa. Yun po yung ginagawa po namin.
Na parang naging normal na lang na bilang isang karelasyon na saan kami nagtatago, saan kami pupunta, saan kami pumapasyal. At masaya po kami na lagi po kami nagkikita sa isang lugar na kung saan lagi po namin tagpuan. Ako rin po ay pumatol po sa kapwa ko lalaki. Mahilig din po ako dati na manood ng mga pornography, mga mahalay na palabas, mga nakakatakot, mga brutal, mga patayan. Pili ko po yan dati, yung ulam, yung barang. Na-try ko rin po ng Spirit of the Glass. Kasi ang gamit po namin coin, Ouija board. Experience namin yun. Gamit lang yung bond paper. Tapos may mga alphabet na kung saan po ginagamit po namin na nakikipag-usap po kami sa espiritu. Lalo nasadlak yun po yung buhay ko. Na lalong dumilim, lalo pong pinaglalaban ko yung kasalanan ko, pinaglalaban ko yung gusto ko na ayoko na mayroong pumipigil sa lahat ng gagawin ko. Pakiramdam ko nga nun hindi lang 2 sungay ko, pakiramdam ko 3 Dahil sa ganun yung buhay na ginagawa ko. Ako po ay isang kabataan na kung saan puno ng kalungkutan, pagdurusa, kahalayan, naghahanap ng pag-ibig na hindi ko maramdaman. Hindi po ako marunong mag-pray, hindi po ako marunong tumawag sa Diyos. Pero dahil sa kalagayan nga po na ako'y nahihirapan na, panahon po na yun ako po'y naglalakad. At kung saan po yung isip ko'y tuliro, hindi ko alam yung gagawin. Na parang pakiramdam ko wala ng pag-asa at walang patutunguhan yung buhay. Dumating sa kalagayan po na ako po'y tumawag sa Kanya, nanalangin. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Tulungan mo ako. Pagod na ako, sawang-sawa na. Tulungan mo ako. Dalhin mo ko kung saan ako nararap. Sinagot po ako ng Panginoon. At kami po ay naghahanap po ng pag-OJT-han. Yung aming pong resume na pinasa sa ibang kumpanya, inilipat po doon sa kumpanya na gusto ko po. Na kung saan doon po ako nagsimula po ng mag-OJT. At ako po ay nagulat na nabungaran ko po doon ay Bible study. Meron po nagaganap po na every Friday po doon na Bible study na grupo po siya ng mga mekaniko na kung saan po meron pong pastor po na nangangaral po doon. Ini-invite niya po ako na umattend po sa Cinema 21. Sa dami-dami po naming mga mekaniko po doon. Pumunta po ako ng Cubao. Nagtanong-tanong ako saan po yung Cinema 21. Cinema 21 po, yun po yung dating church ng Oras ng Himala sa lugar po ng Cubao. At pagpasok ko po doon, ang lingkod po ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo, ang una ko po nabungaran, nananalangin. At sila po nilid po ng repentance. Kaya time na po na unang-una ko po na-encounter po yung Lord, iyak po ako ng iyak. Yung puso ko halos parang sasabog. Wala po akong panyo ng araw na yun. Basang-basa yung damit ko dahil sa dami ng luha. Pakiramdam ko ng araw na yun. Damang-dama ko na may ginawa yung Lord sa puso ko. Hinugasan ng Lord yung puso ko sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Nung naranasan ko ang Diyos sa buhay po ng lingkod ng Diyos, convicted po ako sa lahat ng kasalanan ko. Ako po nagsisi sa lahat ng kasalanan kong ginagawa. At dumating po sa kalagayan po na tinuro po ng pastor na kung saan nagba-Bible study po sa amin ang Jesus is Our Shield sa Antipolo City. Kaya doon po ako nag-umpisa na mag-commit sa Lord. At ang nabungaran ko po doon ay yung mga kabataan. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng mga kabataan. Akala ko lahat ng mga kabataan makasalanan. Nung nakita ko po sila nananalangin gabi-gabi, nahamon po talaga ako. Kaya doon dumating sa kalagayan na ako po ay inanyayahan na umattend po sa Youth Camp 2016. At yun po yung araw na kung saan po yung first time ko po na maka-attend po ng Youth Camp. Wala po akong understanding kung ano po ang Youth Camp. Pero simula po nung ako po ay nakarating po sa Youth Camp, marami po ang nagbago sa buhay ko. Doon ko nakita yung kahulugan ng buhay. Doon ko na-realize yung kahalagan pala ng buhay. Nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo sa buhay po ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo. Maraming nagbago sa buhay ko, sa puso ko, sa isip ko, at naunawaan ko kung ano yung kahalagan ng salita ng Diyos. Parang malayang-malaya po. Parang pakiramdam ko langit sa lupa, yung naranasan ko. Kasi sa ilang araw o isang linggo na karanasan sa Diyos, na lagi mo nararanasan araw at gabi ang Panginoon. Isa sa mga hindi ko po makakalimutan na karanasan sa Youth Camp 2016 na tema The Vessel of God sa buhay po ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo, na habang siya po ay nagtuturo na lagi niya pong sinisigaw o pinagmamalaki sa mga kabataan na
ang mga kabataan ang gagamitin ng Diyos in this end time. At marami po sa Bible, mula Old Testament hanggang New Testament, ay maraming mga kabataan ginamit po maituloy ng Diyos. At doon po ay tuloy-tuloy po na tayo po ay nabago. Ako po ay tuloy-tuloy na uma-attend sa bawat gawain. Lahat po ng mga gawain, lahat ng event ng Diyos sa Awasin talaga. Hindi ako nagpahuli. Sa kabagan po ng Diyos sa buhay ko, tinuruan po ng Diyos na manalangin. Lagi po akong sumasama sa prayer. Lagi po ako nakakasama po ng 3 days prayer and fasting before youth camp. Dahil po sa patuloy ko pong paglilingkod sa Diyos, ako po ay nagpasya po na magbigay ng buhay sa Lord. At ako po ngayon po ay full-time worker po sa Bagonayong Chapter. Katuwang po ng ating pong pastora. At sa kahabagan po ng Lord, ako po ay pinagkatiwalaan po ng Diyos na maging katuwang sa buhay po ng aming pong pastora sa Angono Outreach. Na fall in love po ako sa Panginoon. Na dati po na naghahanap ako ng pag-ibig sa tao, sa mundo, sa pera. Nilipat ng Diyos yung pag-ibig ko na yan patungo sa Kanya. Kaya natutunan ko siyang mahalin. Dahil sa malaking kong pag-ibig sa Diyos, ito po yung naging dahilan kung bakit po ako naglilingkod sa Kanya. Pag ako po ay naglo-look back sa panahon na nakilala ko siya na isa pala to sa tao makakasama ko sa paglilingkod. Talagang kitang-kita ko kung paano niyang ipamuhay yung pananalangin, pag-aayuno na even though dati hindi namin alam yung mga bagay na yun. Pero sa pagpapatuloy namin ng pagkukumit, paglilingkod sa Lord ay unti-unti namin naintindihan at unti-unti ko rin yung na-witness sa kanya kung paano siya binil ng Lord sa bagay na yun. Makasama ko siya sa youth camp, 3 days fasting, mga gawaing to, ito yung isa sa talagang nakita ko nagdala sa amin sa development kung nasaan kami ngayon sa paglilingkod. At kita ko yun sa buhay ni Kuya Alvin. Simula po nung youth camp, napakarami po talaga ng pagbabago sa buhay. Ramdam na ramdam ko mula sa aking puso, sa aking isip, sa aking mga mata, labi, sa aking mga kamay, lalo-lalo sa buhay ko, na talagang tinatransform po ako ng Lord. Mula sa pananalita, pagkilos, galaw, hanggang sa aking pananamit, ay binago po ng Diyos dahil sa youth camp. Akala ko nga dati hindi na ako mababago eh. Yung pakiramdam ko talaga eh. Ay pa ako magbabago. Ganito na ako eh. Kaya mamatay na akong ganito. Naging malaking bahagi ng buhay namin, especially ang youth camp. Kasi even me, doon ako nabago ng Lord, even siya talagang doon siya na-turn around ng Lord. At doon talaga kami naging mas matibay, naging mas matatag sa paglilingkod. Dumating po yung Youth Camp 2021, lockdown po yun. Nakatin po ako, ay napunong-puno po ng glory at nararanasan ko po ang Lord. Nasabi niya na wala ang kabuluhan ng buhay kung wala sa Kanya. Grabe po yung dalaw ng Lord sa kanyang buhay. As in, pinaranas po ng Lord kung gaano siya pinili ng Lord, kung gaano siya minahal ng Lord sa gitna ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Nakikita ko po yung mga babae dati may love, pero hindi po sapat yung love na naranasan ko. Yung naranasan ko na punong-puno ng love ay yung Lord lang. Hinahatak ka sa prayer, sa fasting, ay puno po ng love ang Lord. Hindi talaga mawawalan kahit araw-araw ka pang dinadalaw ng Lord. Iba yung pag-ibig ng Diyos kaysa nakarelasyon sa mga babae. Transform po ng Lord ang kanyang buhay. Turn around po ng Lord ang kanyang buhay nung time na naranasan niya po ang Lord. Youth Camp 2021. Sabi ng Lord, kahit gaano kalaki daw yung kasalanan mo, pag humingi ka ng tawad ay mawawala lahat ng kasalanan mo, kahit napakalaki pa. Yun yung tumatak sa puso ko, isipan ko na hindi na talaga ako babalik sa kasalanan dahil alam ko pong walang kaligayahan ng mundo. Nagtrabaho po siya sa bahay ng tita ko. Nagbabantay po siya ng mga bata. Minsan po, hindi siya pinapayagang umatin ng mga prayer, hindi siya pinapayagang umatin ng mga gawain. Ang ginagawa niya po ay, kahit wala po siyang sasakyan, nilalakad niya po yung ilang kilometro pa lang po maka-attend ng bawat mga gawain ng Lord. Dahil sa youth camp, nabago yung buhay ko. Mula sa kasalanan ay ngayon ay naglilingkod na sa Diyos. Grabe po yung Lord, kasi witness po talaga ako sa pag-transform niya na dati po ayaw niya pong pumasok sa church dahil nga po yan, sabi nga po nila, mapuputol daw yung sungay. Ngayon po, isa po siya sa youth leader ng Surigao del Sur. Nagtuturo po siya sa mga Bible study. Grabe yung pag full blast niya ngayon, naglilid po siya sa mga prayer na halos po nung time na mayroon po kasi kaming prayer na 6 hours, naka 5 hours po siya ng prayer. So grabe po ang Lord na kung isipin ng tao, imposible. Kahit nga po sinasabi ng mga teacher ko,
kamusta na si Jenicel? Sabi nga, pastora na talaga yun. Sinasabi nila kasi nga, grabe yung talagang pag-transform ng buhay niya. Ngayon po ay buong buo po na ang buhay ko sinuko sa Diyos. Nararanasan ko palagi yung presensya niya dahil sa paglilingkod ko po. Ngayon po ay kakatapos ko lang po mag 21 days straight fasting. At dati po ay natatakot po akong mag-ayuno ng mahaba. Pero ngayon ay kagalakan ko pong mag-ayuno ng mahaba kasi narinig ko yung tinig ng Lord na sa bawat pag-aayuno ko ay kasama ko siya sa tungkulin na inatag niya sa akin. Nag-decide po siya na magbigay ng buhay sa Lord ng buo. Full-time na po siya. Kaya po ngayon ginagamit po siya sa music ministry. Minsan nga po ay nag-lead po siya ng mga praise and worship po. Nagpapasalamat ako sa youth camp dahil maraming kabataan din ang nababago, hindi lang yung buhay ko. At ngayong Living Like Jesus Youth Camp 2024, isa sila sa libong kabataan na nakasaksi sa di makakalimutang pinangyari ng Diyos sa tema nitong The Greatest Demonstration of God's Power and Glory. Totoong hindi ito makakalimutan dahil mula unang araw hanggang sa huling araw ay talagang punong-puno ng kaluwalhatian at presensya ng Diyos ang mga kabataan na nagmula pa sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas at ng buong mundo na bumiyahe pa mula 5 oras, 10 oras, 24 oras hanggang 30 oras. We are the Living Like Jesus Youth from UAE, from Canada, from Sydney, Australia, from New Zealand, from Riyadh, Saudi Arabia. Iba't ibang activities ang ginanap dito na tiyak na tatatak sa bawat mga kabataang nakiisa, tulad ng walang katulad na praise and worship. Morning devotion, leadership education, na bagong aktibidad nga tuwing Living Like Jesus Youth Camp na talagang kinaaliwan at kinasabikan ng mga kabataan. Kasama din ang di makakalimutang mga Living Like Jesus revelations mula sa mga lingkod ng Diyos, mula morning hanggang evening service. Kasabay ng propesiya at langit sa lupang karanasan kapag deliverance at outpouring na. Precious and priceless moments nga ang mga ito. Samahan pa ng pagkakaroon ng mga bagong kaibigan ng mga kabataan sa Living Like Jesus Youth Camp 2024. And wait, there's more! Dahil walang papaglagyan ng kagalakan ng mga kabataan sa back-to-back celebration ng 11th Living Like Jesus Youth Anniversary. Glorious! Victorious! Open heaven! Incomparable! Unstoppable! 11th Anniversary! Living Like Jesus Youth from Luzon, Visayas, and Mindanao, and to the nations of the world! Let your spirit roar! I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Dahil dito ay maraming nagsasabi, Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. dahil nga hindi lamang talaga sobrang saya tuwing Living Like Jesus Youth Camp, kundi ito ay talagang nagpapalaya at nagbabago ng buhay. Ang plano ko po after this youth camp po ay mag-continue mag-serve kay Lord. I plan po to be more consistent and to be more able po to share His Word kahit po through social media or face-to-face po, as long as nasi-share ko po yung Word po ni God. Yung power and glory ng Lord is i-demonstrate talaga natin siya
sa mga kapwa nating kabataan or kahit sa mga katandaan na makita ang buhay ng Lord, ang perpektong kalooban ng Lord sa atin at ipakita sa mundo na ang pagiging living like Jesus ay hindi imposible. Hindi siya isang bagay na hindi kayang kamtan, kundi it is possible to be like Jesus. Kasi meron tayong Tatay Apostol na nagtuturo sa atin together with Prophetess Elena Gacarillo and Apostle John. And yun po yung naging impact sa buhay natin as mas lalong naging malinaw ang mandato ng Lord na ang perfection is attainable. It is not a myth, it is a reality. Every cities po, every province po ng about living like Jesus Youth, may dakilang bagay pong gagawin ng Lord sa bawat po mga kabataan na nakaranas at tumanggap ng greatest power and glory po ng Lord na i-demonstrate po natin sa ating mga bayan. Dahil sa mga karanasang ito ay di na ako papayag na hanggang sa mga susunod na taon, susunod na araw ay ganito na lamang, kundi hahayo tayo at pananatilihin natin sa ating sarili lahat ng tinanggap natin. Yung apo, yung glory na pinagkaloob sa atin ng Lord ay iingatan natin. At hindi lamang natin siya iingatan, kundi ikakalat natin sa buong mundo upang makilala ang Living Like Jesus Youth. Dati po ay natatakot po tayo, nahihiya po tayong sharean po sila. Nahihiya po tayo na i-share sa kanila yung salita po ng Lord, yung patungkol po sa kaligtasan. Ngunit ngayon po binigyan po tayo ng Lord ng katapangan. Pag uwi ko po dun sa aming bayan, susundin po natin yung sinabi ng Lord at ipo-pour out po natin yung ating tinanggap dito po sa youth camp. We will demonstrate the power of God, the miracle of God. Hopefully po, next youth camp, makabalik po kami. Sobrang saya po dito po sa Living Like Jesus Youth Camp 2024. Tara na po, punta na po tayo sa susunod na youth camp next year. Napakalaking factor po ang youth camp sa pagbabago ng buhay ng isang kabataan. Dahil po, nasaksihan ko po ang pagbabago ng buhay ng tita ko na ngayon po, ginagamit po siya ng Lord mightily. Kaya ang youth camp ay hindi lang basta event, kundi siya ay regalo ng Diyos para sa mga kabataan. Kung saan, event na ito, dito nagbabago ang Lord ng maraming buhay at kami, yung mga buhay na patotoo, buhay ni Brother Alvin, kung saan yung pangalang Jesus sa event na ito ay hindi lang siya basta pangalan, kundi siya ay personang nararanas. Youth Camp is not just a blessing, but truly a life-changing gathering. That's all for the Living Like Jesus Youth Camp 2024.